niyo. Ha? قال المؤلف رحمه الله تعالى بعلوم الدارين. Yun yung unang pinag-aralan natin bago tayo pupunta sa Qadiyya. Huwag natin kakalimutan na meron tayong tinatawag na lafzul mufrad at saka lafzul murakkab. Kaya yung tinatawag na jumla. Bukod pa doon, na yung isim na naman hinati sa kulli at saka hinati sa juz'i. Meron din tinatawag na mafhum at saka meron din tinatawag na masala. Meron din tinatawag na taqabul al-alfaz. Ngayon doon na tayo banda sa nisbah bainal kulliyat. Yung tinatawag na nisbah sa pagitan ng dalawang kulli. Natarakay na natin doon yung tinatawag na nisbah mutaradifain. Pangalawa, nisbah mutasawiyan. Pangatlo, nisbah mutabayin. Pang-apat, nisbah to umumin wa khususin mutlaqin. Umum khusus mutlaq. Pang-lima, na itong isa pinakauli. No, yung tinatawag na nisbah to umumin wa khususin bin wajh. Wa imma an yakuna ba'du ma yasduqu alayhi ahaduhuma min al-afrad. At ma'ad an yakuna na ang lagay ba'du nung ilan. Ma bagay, yakni isim, khilafat. Yasduqu, yasduqu na sumasako alayhi sa kanya sa bagay na yun. Ahaduhuma yung isa sa dalawa. Minal afradi mula sa mga afrad. Aina basahin aina kabar ng yakon. Aina ma yasduqu alayhi al-qawlu. Na yun yung mismo ma bagay yasduqu na sumasako alayhi sa kanya sa bagay al-qawlu yung isa. Paano ito? Mamaya sa halimbawa. Wa yasduqu kullu minhuma at sumasakot din kullu minhuma bawat isa mula sa dalawa. Saan dalawa? Dalawang salita na yung dalawang kulli. Fadlan, higit pa, yani iba pa, ang dalika mula sa nabanggit. Dalika mula sa nabanggit na magkaparehas siya. Ala afradin doon sa mga afrad, yasduqu ala afrad, talo kung sa yasduqu, sumasakop pa yung bawat isa sa kanilang dalawa, fadlan, iba pa, andalika sa nabanggit, iba pa doon sa nabanggit. Minsan sabi niya na yung dalawang kulli, halimbawa yung puti at saka yung, halimbawa yung puti at saka yung takot. Yung puti at saka yung takot. Na bawat isa doon na mayroong parehas na sinasakop. Halimbawa, yung puti, nasakop niya yung tao na puti. Tapos yung puti ay yung tao, sakop din niya yung puti, tao. Yan. Pag sinabi mong tao na puti, pagkatapos kulay puti, sakop niya yung tao na puti, hindi sakop niya. Pagkatapos pag sinabi mong tao puti, kasi hindi naman lahat ng tao puti. O kaya bigyan natin halimbawa damit at saka puti. Kapag sinabi mong puti, sakop niya yung damit na puti. Na yung damit na puti, sakop ba ng damit? Hindi. Isakop yan, damit din siya. Pero, hindi ibig sabihin, hindi lahat ng damit na puti. Hindi din lahat ng puti damit. Nakalito. Yan. Hindi naman lahat ng puti damit at hindi naman lahat ng damit puti. Meron din itim na damit. Yan. Meron din puti na hindi damit. Katulad ng alin, tulad ng bulag. Puti at bulag, hindi. Puti. Damit ba? Hindi. Hindi damit. Kaya nga doon sa umpisa sabi niya, yung ilang bahagi niya
ay sakop ng ilang ay magkaparehas. Halimbawa, puti at saka puti at saka damit. Damit. Pag sinabi mong damit, maraming sakop ang damit. Ayun. Pag sinabi mong puti, maraming sakop ang puti. Pero meron bang pagkakaparehasan itong dalawa? Meron. Meron tugmaan itong dalawa. Dito tuwa sa nisba. Yung connection nitong dalawa, nisba. Merong nisba. Ayun. Pag sinabi mo na halimbawa dito, damit. Puti. Puti, kulay puti. Halimbawa, may itim. May yellow. No. Tapos dito naman sa puti na ito, halimbawa, damit na puti. Damit na puti. Tapos halimbawa, ulap. Ulap. Ano pa? Niebe. Halimbawa, niebe. Na ito mga ito, alam mo na lang sabog ng mga puti. Lahat ng sabog ng puti pasok dyan. Pero meron na nagkakatugma si puti at saka si damit. Itong damit na puti at saka itong damit. Ayan. Ito parehas na sila. No. Kung ano man yung nasasakop ni damit, na yun din yung nasasakop ni puti, meron. Pero yung iba na hindi, tulad ng ulap, ng niebe, itim, meron ang nawalan mo. Bali yung ibig sabihin, itong itim na exclusive kay damit. No. Itong puti, itong ulap, exclusive kay puti. Kasi hindi na wala namang damit na ulap. Walang gano'n. Ikip pagpinyan. Kaya masabi niya dito, wayasduko kullum minhuma at sa sumasako kullum minhuma ang bawat isa minhuma sa dalawang iyon. Halimbawa natin si dalawang minhuma minal kulliyay. Mula doon sa dalawang kulli na yun. No? Alam na natin anong kaulugan ng kulli, no? Yung kulli na yung may malawak na kaulugan o kaya maraming sako. Fadlan, iba pa. Hindi nga yung iba pa na tinagalog ko ng ganito, pero pag i-translate, higit pa. No, gano'n na fadlan, higit pa. Pero translate niya sa iba pa, para maintindihan ninyo yung salita. Pero ang totoo, translate niya sa Tagalog na higit pa. No, iba pa. No, andali ka mula sa nabanggit. Anong mula sa nabanggit? Mula sa nabanggit na nagkakaisa sila. Andali ka mula sa nabanggit na nagkakaisa sila. Tulad sa damit, si puti at saka si damit, nagkakaisa sila sa damit. Arin. No, kasi may damit na puti, no, at may damit na kulay puti. No, higit pa sa nabanggit. Yasduko ala afrodin, sumasakop sa ilan pang mga afrod. Saan ang ilan pang mga afrod? Tulad ng damit. Ano pang ibang afrod ng damit? Itim, dilaw, pula, yan at iba pang mga kulay. Na la yasduko na hindi sumasakop alayha sa kanya sa mga afrod al-akharu yung iba. Ariyo. Kasi yung puti, hindi niya sakot yung pula, hindi niya sakot yung itim, ariyo. No, pero yung tao, o pero yung damit, sakot niya yung pula, sakot niya yung itim. Di tinutuan sa umumon wa khususun bin wajib. Umumon wa khususun, umumon wa khususun, khususun min wajib. Ayan. Umum. Bakit? Kasi bawat isa sa kanila umum. Ano ibig sabihin ng umum? Malawak. No. Maraming sakop. Langkap. Laganap ang kaulugan ng bawat isa. Huwag khususun. At bawat isa sa kanila mayroong khusus min wajhin mula sa ibang min wajhin akar mula sa ibang bahagi. Na hindi sila magkaparehas. Saya na nagkatugma sila dito sa pagiging umum at saka khusus. Pero yung khusus min wajhin, magkaiba sila doon. Umum na khusus min wajhin. So yan, yun yung tinatawag na dugtungan nito sa dalawang sabutan. Kasi bago tayo papasok doon sa istidlal, pag-aaralan muna natin yung pag-uusap. Merong bang nabanggit dyan na
salitang umong at saka usus. Kung ano ito? Meron bang nabanggit yan na salitang tabayon? Ano yung tabayon? Yung magkaiba, magkasalumat. Di ba no? Meron bang nabanggit dyan na tinatawag ng magkasing kahulugan? Kung magkasing kahulugan, no problem. Meron bang nabanggit dyan na magkapantay? No. Doon mo alamin doon sa salita. No. Katulad na sabihin mo, dumating ang lahat. No. Dumating ang lahat at si Zaid. Dumating ang lahat at si Zaid. No. Ngayon, sino ang tinutukoy mo na dumating? Yung lahat at saka si Zaid. Ngayon, yung salitang lahat at saka si salitang si Zaid na merong tinatawag doon na dugtungan yung salita na yun. Kasi yung lahat na yun, no, nasakop niya si Zaid. Ano yun? Sakop niya si Zaid. Saan ang paraan na pagsakop? Umum, khusus, mutlak. Ibig sabihin mutlak na sa kung ano man yung sinasakop ni Zaid, sakop lahat ng salitang lahat. Ano yun? Pero pag sinabi mo, dumating ang lahat at leon. Dumating ang lahat at leon. Nagito na. No, kung sinasabi mo dumating ang lahat, ang tinutukoy mo sa lahat doon na tao, tapos may dumating isang layon. Nagito na, ito umum at saka khusus, minwajib. Kasi hindi lahat naman ng meron sa tao, meron sa hayop. Kaya pag sinabi mo na tao at saka hayop na magkaparehas sila sa umpisa, no? Meron lang bahagi na magkaparehas sila. No? Pero sa ibang bahagi na hindi na sila magkaparehas. Na doon sa hindi sila magkaparehas, ay tuturo na umum o khusus minwajib. Yun ang tinatawag na umumun o khusus minwajib. So pag nakita natin yan sa isang pangungusap, mas lalaki yung magiging istidlal natin. Mas lalaki na magiging istidlal natin. Tulad ng ayat sa Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Lahat ng tao ay nasa pagkalugi. Yan, lahat ng tao nasa pagkalugi. Illal ladina amanu, maliban doon sa na yung illa doon, na yung tinatawag na khusus. Pumasok yung illa kasi binukod. Lahat ng tao na lugi. Sino lang ang hindi na lugi? Illal ladina amanu. Ganun sila magbawas ng salita. So anong maghunol? Ang kahulugan ng salita na yun, na kung ayaw ng tao malugi, sumama doon sa hindi. Sinong ibinukod doon sa naluging mga tao? Sino? Yung alladina amanu. Yung sila na naniniwala. Wa amilu salihat at gumawa ng mga mabubuti. Ayun. Tingnan natin. Wadhalika at iyon ay wabisalu dhalika at ang halimbawa ng nabanggit kal insani wal abyadi tulad ng tao at puti. Fayasduqu kullum minhuma na sumasakop bawat isa mula sa dalawang salita na ito, si insan at saka si abyad, ala insanin abyada sa taong puti. Ano? Kasi yung puti, sakop niya yung taong puti. Yung puti ay yung taong puti, sakop ng tao. No. Wayasduqul insanu at sumasakop yung tao. Dunal abyadi maliban sa puti. Alal zanjini sa negro. Negro. Zanjin na negro. Zanjin na negro. Ano nangyari ka sa electric? Ano yan? Maniniwala ka ba na yung negro bahagi ng puti? Meron bang negro na bahagi ng puti? Walang negro na bahagi ng puti. Pero yung tao, meron ba siyang bahagi negro? Meron. At yan, mga Afrika. Yan na. Mga Afrika. Kamayas duko tulad ng pagsakop al-abyadu ng puti. Doon
dunal insani maliban sa tao, hindi yung tao, ala salji, pagsakop niya sa salj, pagsakop niya sa niebe, yung, ano ba yun? Niebe. Ito naman yung sway mo ganun. Hindi mag-exercise. Meron nito. So ngayon, dito natin masasabi na hindi lahat ng sakop ng isa, sakop ng isa. Meron lang silang pagtutularan. Na minsan na gano'n. Itong nabanggit na ito na 5 ng mga salita na dito natin nahanapin yung mangyayari. Hirapan ang mga lagi dito mga katulad. Doon sa isang pangungusap na mayroong binanggit na 2 salita. At titingnan natin yung 2 salita. Pwede po sa 2 salita na yun. No, na mayroong kulli doon, mayroong juicy, mayroong makbo, mayroong masadap, mayroong akabol, mayroong banggaan, o kaya yung tinatawag ng apatan ng mga salita, at mayroong din tinatawag na connection. Ano kaya ang connection ng 2? Kailangan na bago tayo mapasok doon sa state lab, na malaman natin kung ano talaga ang lutungan ng mga salita. Bago tayo makakapaglabas ng hatod. Wa min dhalika, at mula sa nabanggit, tabayyana, malinaw, anna kullam minal kulliyayn, na bawat isa mula sa 2 kulli, a'ammu minal akhari, mas laganap kaysa dun sa isa, min jihatin, mula sa isang panig, wa akhassu minhu, at mas eksklusibo, minhu minal akhari, min jihatin ukhra, mula sa isang panig. Mula sa isang panig. Kung gano'n, wal nisbatu bainahuma al-umumu wal khususul wajib. At ang nisbat sa pagitan nitong 2 ito na kundi na al-umumu wal khususu al-wajib. Al-umumu wal khususu al-wajib. Yajtami'u, na iipon, kullun, ang bawat isa, minal kulliyayni, mula sa 2 kulli, fi maddatin, sa isang bagay, no, wayan faridu, at nasosolo, kullun minhuma, bawat isa sa 2 salita na yan, fi maddatin ukra, sa bagay na ibaga. Aliw, tulad ng cookie, na may sulo niya sa ulap, nasolo niya yung, nasolo niya yung niebe, tulad din ng tao, nasolo niya yung negro. So, bawat isa na at na tinatawag na khususiyat yan. Ang ibig sabihin ng khususiyat, yung solo niya. Yung solo niya. No. At tulad halimbawa nung sabi tayo, dumating na lalaki at saka babae. Dumating na lalaki at saka babae. O baka tutupag na yung babae at saka lalaki na banggit doon, na yung nisbat doon sa 2 na yun, na ang tinatawag na nisbat sa 2 na yun, nisbat umum khusus min wajib. Bakit? Bakit? Kasi ang nisbat ng umum khusus min wajib doon, kasi yung babae, meron din siyang khususiyat. Yung babae, anong khususiyat niya na wala sa lalaki? Yung babae na aman. Aliw, diyan. Pero yung pagtutulad nila saan? Kumakain, natutulog, aliw, umiihi, dululi. Parehas sila ito. Parehas sila doon. Na yun yung umum nila. Pero bawat isa, meron nila ng khususiyat. Meron sila eksklusibo. Ano yun? Tulad ng babae na nanganak. Aliw, na yung lalaki ano? Hindi. Nanganak. Aliw, ayun ang khususiyat. Ang khususiyat ng lalaki, kung sa Islam, pwede mag-asawa ng 4. Yung babae, Islam. Na yun ang tinatawag na umumun wa khususun min wajib. No, umumun wa khususun min wajib. Kung gano'n sabi niya, naiipon yung bawat isa doon sa 2 kulli, fi maddatin, sa isang madda. Sa isang bagay, wayan paridu kullun minhuma, at nasusulo ng bawat isa sa kanilang 2, di maddatin ukra, mula sa madda na iba.
So ngayon, dito natin maintindihan ang mga salita. Kasi kumbaga nagpakit ng salita yan. Dahil mahirap gulayan daw pag magbabahay tayo. Pag magbabahay tayo, hindi naman kasama sa bahay yung forma. Naintindihan niyo yung forma? Di ba, pagkagawa ng poste? No, meron, ilalagay ko na box. Yan. No. So, kasama ba yun sa pagbabahay? Hindi yung kasama sa bahay. Kaya lang, kailangan, katulad nito pinag-aaral natin kailangan. Pumunta ka ng palengke, bumili ka ng 1 kilong bigas, kailangan ng plastic yun. Ha? Pero kasama sa pinili mo, hindi. Ha? Hindi kasama sa pinili mo. Pero kailangan yun. Katulad din yun. Totoo nga, doon sa pagdiya, hindi ito kailangan. No. Ngunit, hindi ito kasama doon sa pangunusap. Doon sa magiging istidlan mo, ito haram, ito makro, ito hindi pwede, ito pwede. Na yun ang nabona yung mga apropin. Ngunit, kailangan mo ito kasi gagamitin mo. Ariyo, halimbawa, pupunta ka sa taas, anong kailangan mo? Pupunta ka sa taas, anong kailangan mo? Ha? Pagdan, kasama ko yung sa taas, hindi. Ano yun doon? Tapos na. Tadaribu mga exercises. Diba hindi? Nagpatinig ka. Yan. Kung exercise na rin. Exercise. Ila kam yan pasimu al-lam. Sagot. Diyan lang. Ila kam. No, ilan. No. Ila kam kismin sa ilang hati, hinahati yung lakas. Ano dyan? Ilan? Ha? 3. Ano yan? Ha? Una isim. Ano? Ipulatin mo yung libro mo, huwag ka kumain ng memorize, sinuloko mo ka ako eh. Ha? Ikaw, Mateo, ilan? Ilan daw natin yung lapas? Ilan? Ha? Nag-study ba kayo hindi? Mateo, ilan natin yung lapas? Ilang hati daw? Sekali Ahmad, Pir Ahmad. O Ahmad. Luar dengan dunia itu aslut. Ha? Ilan? Saleh? Ha? 3. Ano yan? Magitin mo yung 3? Kung tama o mali? Ha? Tapos? Tapos? Andan? Basahin mo nga ng maayos kung ano yun. Ha? Anong sabi niya doon? Ano sabi niya doon? Ha? Tatlo pa. Binasa mo na ba? Basahin mo ulit. Isahin analysis. Ha? 2, ano yun? Mufrad at saka murakkab. Baka na yung madududud. Ma huwa al-mufrad? Ano ang mufrad?
Ano ang tinatawag ng mufrad? No. Ano ang tinatawag ng mufrad? Sa salita natin na sa Tagalog, ano ang tinatawag ng mufrad? Kalimang Galor, ano ang tinatawag ng mufrad? Hindi sa mukha, nag-iinit na naman ako. Oh. Sa salita natin, ano ang mufrad? Ha? Isa. Ano yun? Isip mo yun, yung pinag-aralan mo. Isang salita. Yun ang mufrad. Saan mo yun nakuha? Sa mantik o sa lao? Ang tinatanong mo mantika. Ha? Ada jual ito na yung mufrad jual. Ang mufrad ay salita na yung parte niya paano? Salita na? Salita na hindi nahati. Pag nahati, walang layunin, hindi makukuha yung gusto mo na layunin. Ayun yung tawag ng mufrad. No. Ma laysa lahu juz'un. No, yadullu ala yadullu dilalatan maksudatan. Yun yung tawag ng mufrad. Kam suratan tadkhulu tahtal mufrad. Ilan daw yung mga larawan na pampapasok sa lafaz na mufrad. Yung apat na yun, di ba? No? Ilan yun? Apat. No, titingnan nyo doon, apat lahat yun. Malay sa lahudyosun aslan, yung talagang walang hatid. No. Pangapat, Baitul Lahmin alaman ala baladin bisyam. Itong si Bait Laham, dito saya ni buwan na sunatulay isa. Yung sabi nilang Bethlehem. No. Baitul Lahmin alaman ala baladin bisyam. Isa yung pangalan sa isang lugar sa Syam, sa Syria. Ta'abba pa syamran alaman ala syaksin. Pangalan ng isang tao. Hal huma min qabilil mufrad aw min qabilil murakkab. Sila ba ay nasa panig ng mufrad o kaya nasa panig ng murakkab? Itong dalawa na ito. Sa panig ba ng mufrad o nasa panig ng murakkab? Ariyasin. Yung Baitul Lahmin. Labas na? Bakit? Hindi ko marinig. Ilang salita ito. May kunit ng bawat isa. Hindi asay. Ang tawag ng murakkab yun ang mufrad. Mufrad din. Hindi asay yun. Murakkab. Ito din yung dalawang salita ng dito. Ang tawag nito. Kapag sinabi mo mufrad, bakit? Pag sinabi mo murakkab, paano? Ano ba? Ano ito? Mufrad, bakit? Yung layunin ng salita, pangalan lang ng lugar. Na kung pag-iwalayin mo yan, kahit pa pwede pag-iwalayin, na hindi na magsasaad yung isang kapito katulad ng bike, hindi na ang katulad, hindi na ang kaulugan, na pangalan ng lugar. Ganon din yung lahmin, yung karne, no, pag iniwalayin mo na, yung kapya, ayan, anong layunin doon? Yung pangalan ng lugar. Ito ay guessing. Ta'abbat asyarran, katulad din ito, ta'abbat asyarran. Ganon din, siya ay kasama sa pabilit mufrad. Bakit? Kasi ang layunin doon ay yung pangalan ng tao. Nailukag tuwa sa Mangkanor. Mangkanor, ayun. Pag sinabi mong Mangkanor,
na kahit pa pwedeng hatiin yung dalawa na yun, pero yung pagsasaad ng bawat isa na yun ay hindi na nagsasaad sa totoong layunin. Ano ba layunin natin kung sa mga kanot? Hindi pa layunin ano, aliw, na pero pag kami ma'am, aliw, tapos yung kanot, sa minuto. Hami al-Dhimar. Hami al-Dhimar. Hindi ko ito alam. Hami al-Dhimar. I-translate natin ng maayos sa sandali. Ito na tayo tumingin para mabilis. Kasi mayroon tumawag na init. Tayo tinatamaan ng hangin. Talagang kailangan natin tumawag. No. Yung calculator kung nabindot natin. Ano kaya ibig sabihin ng Dhimar? Dhimar. Nagbabantay ng simar. Yung may simar na yung binabantayan. Nagbabantay ng simar. Anong ibig sabihin nito? Kasama ito sa murakkab o kasama ito sa kwan? Sige, sagutin nyo nga. Yan lang muna. No. Ha? Ano? Ha? Hami, bantay ng binabantayan. O. Mubran o murakab? Ha? Murak? Bakit murakab? Bakit murakab? Kasi yung dalawang hati na yun ay nagsasaad doon sa isang bahagi ng kahulugan. Kasi may bibirya mara. No, hindi naman ito ginawa pangalan. Natulad ng salita natin na naghagis ng bato. Aliw, naghagis ng bato. Napag-iwa-iwalay mo yung kayong ilang bahagi kung sa layunin ay pasok doon. Aliw, naghagis ng bato. No. Lagi ito. Na yung jawab afak na hindi ko alam yan. No. Mahirap yan kasi meron siyang ibang layunin dyan. Yung jawab, no. Yung masagot na afak dito na ibang kahulugan niya dito. Jawab yan eh. Iulit na lang yan, next na lang yan. Mal kalimatu wa mal adatu indal manatiqah. Madali na lang ito. Wa alamatu tlaqani indal nuhat. Ano ang tinatawag na kalima? At ano ang tinatawag na ada sa pananaw ng mga mantik. Wa alama tutlaqan indan nuhat. At sa ano, no, tutlaqan ginagamit sila sa mga nahu. Ulama naman. Alam na natin yan, no? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat ya Zakaria liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Hal hadhihi al-jumali ito bang mga pangungusap na ito min qabilil khabari o min qabilil insya?
Ito ba ay sa panig ng khabari o kaya sa panig ng insya? Ano yung khabar? Ma yahtamilu as-sidqu wal kadhibu lidatihi. Ano yung insya? Ma la yahtamilu. Ano yung sabihin ng insya? Yung hindi nagtataglay ng kasinungalingan o kaya katotohanan. Yan. Samantala, yung khabar na yun yung salitang nagtataglay ng kasinungalingan at saka katotohanan. Tulad nito, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Itong salita nito, hindi ba ninyo nakita yung camel? Paano nilikha? Ano ito? Kasama ito sa insya'i o tsaka khabari? Insya'i. Bakit? Kasi merong istifham, merong katanong. Ya Zakaria! Oy Zakaria! Oy Zakaria. Saan yung kasama? Insya'iya ba o khabariya? Kasama sa insya'iya. Kasi tumatawag. Hello? Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Gumastos. Dapat gumastos. Dhu sa'atin ang taong mayaman min sa'atihi mula sa kayamanan. Anong kaluman nila? Khabari o insya'i? Khabari. Khabari o insya'i? Khabari. May fi'il amar yan. Lamul amar liyunfiq. Yan ay jumlah insya'i. Ano ito? Mal kulli wa mal juz'i. Ano daw yung si kulli at ano daw yung juz'i? Alam mo na yan, Tagalog. Ano yung yukat? Ano ang kulli yukat sa Tagalog? Siya yung bagay na sumasakop sa karamihan. Ay po natin na lagi do mga Riyo. madalas ka na ni sang. Madalisanan. Sapa. Maraming sako. Yun ang kulli. Ano ang juz'i? Ang juz'i ay yung walang sako. Ibig sabihin na yung sako yan, yung ginawa niya. Halimbawa sabihin mo, murit. At saka si Matthew. Aliw. Pag murit na maraming sako. Aliw. Pero pag si Matthew ay umasasako, tinigil yan. Aliw. Kaifa tanfa'u ash-shubhatu al-waridatu ala ismil alami. Papaano itataboy ash-shubhatu yung panlinlang al-waridatu na dumarating ala ismil alami sa pangalan. Papaano itaboy yung shubha na warida? Paano may tataboy yung panlinlang, yung baga na yung panlinlang, yung panlito, na napakaloob sa pangalan ng tao, kaya sa isim alam, sa pangalan. Paano itaboy? Sagot, uling. Paano? Kaifa tudfa'u ash-shubhatu al-waridatu ala ismil alami. Paano daw ipagtabuyan yung panlilinlang na bigla ang darating sa pangalan? Paano ipagtatabuyan? Halimbawa, Abdullah. Yung salitang Abdullah. Paano nyo ipagtatabuyan yung panlilinlang na darating sa kanya? Paano? Hindi maniyatigin. Ginagatawan. Tarhalik. Yung sinasabi na hindi makakasira, halimbawa, yung mga pangalan ng ilang tao. Barat na yung Zaid, na wala walang pangalan sa Zaid. Pero yung salitang Zaid na yun, na kung yung tinutukoy mo na Zaid, na yun lang ang tinutukoy mo. Yung doon sa walaya turto na ishtiraku, iddat ni afradit bibakil alam. Yung
sinasabi niya, no? Hindi yan makakasira dito sa sabing salita natin na kuli at juicy, yung pagkakaminsan na nagkaroon ng sangay, dito na sangay, niya isisunaya. May magkaparehas ng pangalan, Muhammad, yan, kadagdag lang ng pangalan sa Muhammad, no? Pero hindi makakasira. Kasi once na tawagan mo yung Muhammad na yun, na yung Muhammad na tinutukoy mo, malay mo pa na yung nasa tabi niya pala, yung bungaran niya ng Muhammad. Hindi kayo, hindi na siya ito ng Muhammad, siya ito ng Muhammad. Siya ito na Ahmad, siya ito na Ahmad. Balay dito. No. Arif kulla min al-muhassal wal-ma'dud wal-'adab ma'a at-tafsir. Ma an-naqidan wa ma ad-diddan wa ma al-mutadayifan. Ano daw yung naqidan, ano yung diddan, ano yung mutadayifan. Nandun natin sa libro. Ikti bisalasati amsilatin. Magbigay ka ng 3 halimbawa. Likullin sa bawat min takabulin nakiday. Yung takabul ng nakiday. Nauna, bigyan mo sa ibarat ay yung magkatunggali, no? Ito, pamana magkatunggali. Parang magnet na hindi pwedeng magkakuha. Halimbawa, tao, hindi tao. Aliw, itlog, hindi itlog. Manok, hindi manok. May abatan sa ibaratan. Yun ang tinatawag na nakit, no? Kasi yung dalawa na yun, na hindi yun pwede pagsamahin sa isang salita. Kasi pag pinagsama mo sa isang salita, hindi ka di mamrap. Aliw, bumili siya ng itlog, hindi itlog. Meron. Aliw, sa isang panahon, sa isang nalagayan, dito ito tatay. Na yung dindani, no, pwede magkahalo sa isang panahon. Aliw, pwede magkahalo sa isang panahon at pwede rin silang mawala sa isang panahon. Ito sa dindani, pwede magkahalo, hindi pwede maghalo, pero pwede silang alisin. Ano halimbawa niya? Yung magkabaliktaran na. Yung magkabaliktaran na. No. Kasi yung nakita tulad ng araw at saka gabi, ayun. Araw at saka gabi na kasama sa nakita, no? Kasi bakit? Kasi ang nakita, no, na hindi pwedeng alisin silang lahat, hindi pwedeng tanggalin silang lahat. Halimbawa ng dinday, tulad ng puti at saka itim. Pag tinanggal mo yun sa damit, pwede ba lahat tanggalin yun? Pwede, may kulay damit na kulay-kulay na. Ayun! Na ibang araw at gabi, pwede magtanggalin ng araw at gabi, tawag mo pag walang araw, walang gabi. Pag walang liwanag, walang dilim, ang tawag mo? Makulimlim. Aliw. Ito na, nakita yun ito. Nakita yun. Hindi yun pwede na, kumbaga na magkaisa sa isang salita sa isang panahon, at hindi rin pwede alisin lahat. Pag sinabi mong araw, hindi gabi. Yan o. Pag sinabi mong gabi, hindi araw. Naigit, yun ang halimbawa ng nakita yun. Yung dinday naman, yung magkabaliktaran. Magkabaliktaran. Ano yung halimbawa ng magkabaliktaran? Tulad ng puti at saka itim. Ano ba? Mga magkakabaliktaran. Ano ba halimbawa ng mga magkakabaliktaran? Ano ba yung halimbawa ng magkakabaliktaran? Nauna, kuya, wala na kayong pana. Ano? Malinis at saka marumi. Ano ba yun? Pag tinanggal mo lahat, ano? Hindi yun magkabaliktaran. Magkatunggali yun. Magkalaban yun. Magkatunggali. Kasi yung dinday, na yun yung bagay, pag inalis mo, pwede silang alisin lahat. Yung nakita, hindi mo pwede alisin. Ano ba? Halimbawa, wala na kayong maisip, ikaw ba? Harap at saka, likod. Pag tinanggal mo silang dalawa, pwede ba ba? Hindi. Hindi pa rin. Ayun, kasama yung halimbawa ng
nakita yung magkatunggal yun, hindi pwede lahat yung mawala. Kailangan matira yung isa. Hindi katulad yung puti at saka itim, pwede mawala lahat. Kasi meron namang kulay. Ano? Yung magkabalik-tara na. Ay, nako. Ulan at saka ano? Ha? Tagulan at saka tag-init. Ayun, magkabalik-taran yun ng tagulan at saka tag-init. Tagulan at saka tag-tuyo. Tagulan at saka tag-tuyo. Yan o. Tagulan at saka tag-tuyo. Na kung alis mo yung dalawa na yun, magkabalik-taran yun din. Ha? Init at saka lamig. Ayun. Init at saka lamig, magkabalik-taran yun. Mantik yan. Wataqabulil mutadayifain at saka yung kapatan ng mutadayifain. Kaya gusto yung makapunagaro, yung ustad at saka teacher. Ustad at saka murid. Pag tinawag mo sa ustad, talaga meron siyang murid. Pag tinawag mo siyang teacher, talaga meron siyang estudyante. Ano ba? Boxer, no? Yung boksingero, no? Pag tinawag mong boksingero, meron siyang lalaban. Ayun. Ano ba? Sige. Ha? Anak? Boss. Pag tinawag mong boss, ano? Meron siyang bata. Kailangan na liya din bubus-bus na bata ko. Ayun. Pag tinawag mong nanay, meron. Pag tinawag mong anak, may nanay niyan. Hindi man siya tinawag na anak. Ang tawag sa kanya, anak. Ang galing. Ayun. Wallahu a'lam. Mal mutaradihan, mal mutasawian, mal mutabayinan, mal umur khusus mutaku, mal umur khusus awal tulaji. Tapos na tayo doon. Inuman niyo saya suruh untuk tarung saya. Sino nagtanggal? Ano? Sino? Balik nyo. Lagay mo. Gawang maglagay. Anong kulay yan?